Nandito tayo at pinupunta, iniikot sa amin ng mga iba't ibang palengke para tiyakin na ang presyo naman ng pagkain natin ay hindi biglang tataas at nagpapasalamat din kami. Yun na nga mga kababayan, talagang personal na po naglibot si BBM sa mga iba't ibang area ng palengke upang alamin yung mga presyo ng bilihin mga kababayan. So ito, tuloy-tuloy tayo, pakinggan natin ang sinasabi ni BBM dito or kung ano yung masabi niya sa kanyang pag-ikot sa may area po ng San Juan. So masabi natin na area ng San Juan kasi nandyan po si Mayor Zamora. So ito po mga kabayan, pakinggan natin. Sa mga bento dahil ay pumayag naman sila na hindi tataas ang presyo at hindi sila mag-price gouging at hindi sila magsasamantala dito sa krisis na nangyayari sa Middle East. Kaya't ay patuloy naman ang pag-inspeksyon natin para tiyakin na ang food supply, hindi lamang ang food supply kundi ang presyo ng pagkain ay at the very least ay makikita natin na ma-maintain lang natin sa dating So napaka-solid mga kababayan. So yan, ano po masasabi niyo dito sa pag-iikot ni BBM? So talaga naman nagtatrabaho siya mga kababayan, ano. Yung sa mga eto, balikan naman natin yung ginagawa nitong nasa kabila. Lagi nila yung sinasabi na hindi naman daw nagtatrabaho yung presidente. So kita niyo naman, personal na po ang binisita o pinuntahan yung mga palengke para alamin talaga yung buong katotohanan. Sabi nga nila is kapag merong isang nagtitinda o tindahan na nag-overpricing is pwede niyo pong isumbong mga kababayan. Kung isa kang DDS na nagtitinda, malamang sa malamang hindi mo isusumbong ang sarili mo, di ba? So ito, panoorin natin, baka merong iiyak na naman dito mga kababayan. dating level. Titignan natin. Tuloy-tuloy pa ito dahil hindi natin malaman kung ano katagal ang gera na nasa Iran, nasa Middle East. Kaya patuloy ang ating pag-inspeksyon para naman ang kabuhayan ng ating mga kababayan ay hindi masyadong maapektuhan nitong krisis na hinaharap natin sa Middle East. At dito lang sa Pilipinas, normal lang muna ang ating mga presyuhan at tinitiyak nga natin kahit hindi ang supply natin, maganda naman ang supply natin ng pagkain, ng bigas, lahat ng mga basic goods. Kaya yung ating mga kababayan, sinasabi natin, hindi naman kailangan mag-holding at hindi tayo nagkukulang sa food supply. Ito ang pagpunta namin dito para tiyakin na ang presyo na ating ibinigay sa ating mga market vendor ay talagang sinusundan. At para sa nakikita naman natin, ay sinusundan naman ang mga price cap na nilalagay ng DTI. At nakakatiyak naman sa Department of Agriculture na ang supply ay sapat. Kaya hindi kailangan mag-holding ating mga vendor, hindi kailangan wag nyo naman samantalan at buka na pang hindi nila ginagawa. At nagpapasalamat dahil dito sa tulungan, dito sa pagtutulungan nating lahat isa't isa at konting malasakit sa bawat kapwa Pilipino ay makikita natin na malalampasan din natin itong hamon na hinaharap natin. Kaya munang-una, siyempre, food supply ang pinakamahalaga. Ito, may kaya natin makontrol. Ang presyo ng langis, siyempre, binapantayan lang natin kung ano yung mangyayari sa gera. But sige lang, is it something normal pa naman, mahal. Everything is normal and we'll just keep working to make sure that it stays that way. Para naman kabuhayan na ating mga kababayan ay hindi paapektuhan. Both houses of Congress already approved the emergency powers for you to lower or suspend excise tax on fuels. Also, do you intend to exercise that power? Oh, that depends. Marami, and it's a very complicated calculation. We will see. Depends on the trends. You have to watch the trends of on oil prices. We just have to look. It's very hard to say because it's all speculation. We don't know how long this will last for. We don't know what the effects are. We don't know what will happen in the Straits of Hormuz. So, right now we are just adjusting to the situation. And when the situation calls for it, then we will see like
when to exercise the power and how much, by how much by. Sir, may I the transport sector, paano po yung middle class? Ano pong aasahan from the government ng ordinaryong Pilipino na hindi nagka-commute, sir, but nagda-drive? But no, this is what we are doing. That's why we are looking at the prices. This is for originally Filipinos. So that's the. Sir, the fuel. I'm sorry. Sa fuel, sir, for the Filipinos who don't commute but drive but are still not that well off, what can they expect from the government? How can the government aid them? We just have to, and that's right. That's why we have the authority for the excise tax to move the excise tax. That's why we have asked for several. Also, but what we are worrying about right now is is the supply. And the reason we're doing that is that everybody has conservative sila. So, but right now we don't have a problem sa supply with food. We don't have a problem sa supply with petroleum products, including fertilizer for the farmer. So that's our main concern. So so far we've been able to keep everything at normal levels. At normal level, everything is normal. No need to hoard. Now our vendors are populating, and they are keeping the prices down at normal from what they were maybe a month ago. Pareho pa rin. So that's what we need to. So yung mga kabayan, please pa-comment dito sa baba kung ano yung masabi nyo dito sa video na ito mga kababayan. So, napakalinaw po ng explanation ng presidente ng Pilipinas. Sobrang linaw po yan. Kaya yung mga iba dyan, wag na masyadong maging ampalaya dahil kumbaga hindi yan nakakatulong mga kababayan yung pagiging ampalaya na yan Alam niyo na kung anong ibig sabihin ng ampalaya, no? Yung sa mga matataas ang pride, kita niyo naman. Kitang-kita nyo kung paano magtrabaho ang presidente ng Pilipinas. So, like and share and subscribe, ID na 28.